As we worship you, let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that fills our hearts bring a hunger and a hope to those who stray so far. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart, we pray. As we worship you, let all the nations hear our song, the song of Jesus and his blood that proved his love for all. As we worship you, may all the lost and broken come, may they hear your still small voice call out their names each one. Bow in adoration and stand in reverent awe. Show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart, we pray. Worship
goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I know you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Whoa. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, and it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Magandang umaga sa ating lahat dito sa Pilipinas at isang mapagpalang araw sa lahat ng mga nasa ibang bansa, sa Amerika, sa New Zealand, Canada, Hong Kong, Singapore at iba pang mga dako ng daigdig na ito na kung saan ang tinig na ito ay umaabot. Isang mapagpalang araw at ito po ay isang opportunity para sa atin lahat, a joyful day that we are going to join together to stand in the presence of the living God.
Kaya po sa oras na ito ay muli po nating ihanda ang ating mga sarili, ang ating mga kaisipan, upang lahat ng mga mahahayag na katotohanan na ito ay kapag-ipaginabang sa ating mga buhay as we long to serve the Lord in His kingdom, habang tayo po ay naglalakbay sa daigdig nito before the coming of the end of all things. Kaya po, purihin po ang Panginoon. So, hayaan natin na ating mga kaisipan ay mailagak natin sa ilalim ng ating puso upang ang puso natin ang siyang patuloy na maghari sa atin, na siyang lubos na nakakaunawa sa katotohanan na ng Diyos na ito ay mahahayag. Kaya kung may Biblia po kayo ay magipagbukas kayo sa Galatians chapter 3 verse 22 hanggang 29. So basahin ko po sa inyo sa English version, King James. But the scripture has concluded all under sin, that the promise of by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. But before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster, for you are all the children of God by faith in Christ Jesus. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. And if you be Christ, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. Father, we thank you for the scripture that you have given unto us today. I pray, dear God, to continue unveil all the realities behind all this written scripture, that this will, Lord God Almighty, give us a strong foundation, Lord God, as we continue, Lord, our journey, Lord God, into your holy presence before the coming of the end of all things. Dalangin ko po, Ama, na patuloy na gamitan mo kami ng karunungan, kaalaman na nanggagaling sa iyo. And I pray, Lord God, to continue manifest yourself and reveal yourself to each and every one of us, O God Almighty. And I pray that all this word that is going to be revealed today, Lord, I pray for a great fulfillment, Panginoon, sa bawat buhay ng bawat isa. It will manifest to each and every one, O God Almighty, na hindi po darating sa kanila birang katuruan o kaalaman, bagkus ito, Panginoon, ay magkaroon ng kaganapan, na ito, O Diyos, ang siyang magiging ebidensya that we are living to your holy presence all day long. Father, we thank you at thank you even the presence of all your heavenly hosts. At higit sa lahat, Panginoon, your holy presence, O God Almighty, at patuloy na bukas na pintuan ng kalangitan. At malaya po kami, Panginoon, to continue stand into your holy presence, joining together ourselves as one together, fulfilling the heartbeat of your your heartbeat, Panginoon, as one together, Lord God, in Jesus' name. Father, we thank you. We give you praise, glory, and honor, the most wonderful name, Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. So sa araw na ito ay ang ating pong tatalakayin ay hinggil po sa the full operation of God to rescue mankind, the last days. So, actually po kinakailangan po natin maunawaan, ano ba itong last days na tinatawag ng banal na kasulatan, na nandyan po sa scripture na binabasa ng lahat. Kailangan po maintindihan po natin, dahil ito pong last days ay ito yung pinangako ng fulfillment ng pinangako ng Diyos kay Abraham, na ito ay magkaroon na po ng katuparan at kaganapan in this dispensation of grace. Pagka sinabing dispensation of grace, ito na po yung umpisa na noong ito ay magkaroon ng kaganapan nung pumunta ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary,
ay bago siya malagutan ng hininga, ay na sinabi po niya, it is finished. Ibig pong sabihin, tapos na po yung mga lahat ng mga nauna, yung from the beginning up to the crucifixion of Christ, most probably ay the righteousness of the law. Na yun yung sinasabi ni Apostle Pablo in Ephesians chapter 2, that sinabi po niya that he abolished in his flesh the enmity, and the law of commandments contain ordinances. So dito na po ay dispensation of grace, ay ito na ay mababago na yung event ng Diyos kung paano niya i-rescue, hindi na lamang sa kanyang bayan kundi sa lahat na ng mga tao. So ito na po yung actual operation of the Spirit of God to rescue mankind. Kaya nga nung sinabing it is finished, ay tapos na po yung humanitarian principle of knowing the laws of God. Na hindi dahil nabasa natin ang scripture from Genesis to Revelation, at binabasa natin, nung nabasa natin, tayo po ay pupunta sa kapilya, hindi po ibig sabihin na tayo na ay na-rescue na. Hindi pa po, dahil sinasabi ng banal na kasulatan na ang sabi niya, but before faith came, we were kept under the law. So, yung pong faith na sinasabi, it is the faith of Christ. Na ito ay maibubukas in the dispensation of grace. Na itong dispensation of grace ay ito po yung last days. Last days, ibig pong sabihin, ito na yung panahon na kung saan ang lahat ng mga tao ay magkaroon na ng conviction na isuko ang ating sarili sa pamumuno ng the risen Christ. Ito na yung panahon na kung saan ay dito na ire-rescue ng Panginoon ang lahat ng mga tao through the operation of the Spirit of God. Yung actual operation. Kaya nga nung sinabi po ng banal na kasulatan, scripture ito na sinabi, but the scripture has concluded all under sin that the promise of by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. But before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. So maliwanag po yung sinasabi po ni Paul, na yung Biblia or the Scripture, hindi ibig pong sabihin na kapag ito ay nabasa mo na lahat, inunawa mo, ininterpret mo, kung ano yung mga kahulugan ng iyong nababasa, ay ikaw ay ligtas na o na-rescue na. Hindi pa po, dahil sabi ni Pablo, ito yung schoolmaster natin, sabi niya, na mapalapit kay Kristo. Ito yung magdadala. Bakit? Kasi bilang tayo po, bilang Gentile by nature, inuulit ko po sa hindi pa po nakakaalam, na ang pagkakaiba po ng Jewish people and the Gentiles, na katulad po natin, ay yung mga Jewish people, they were motivated by the Spirit of God. Pero tayo bilang Gentile by nature, we are motivated by the spirit of this world. Kaya hindi natin kilala ang Diyos dahil hindi po espiritu ng Diyos ang nasa sa atin, kundi espiritu ng mundong ito. Kaya nga sinabi ni Pablo, ulitin ko, 1 Corinthians chapter 2, nang sabi niya na ang tao, sabi niya, ang nakakakilala lamang sa kanya ay yung espiritu na nasa sa kanya. Kaya
kung ang espiritu na nasa sa atin bilang Gentile by nature ay yung espiritu ng mundong ito, sila lang ang nakakakilala sa atin. Kaya kilala tayo kung anong pagkatao natin because they are the one who motivate all this character in us na hindi kayang supilin ng ating sariling kabutihan ng ating pag-iisip. Kaya nga sinabi ni Pablo na maging ang Diyos ay siya lang ang nakakakilala lamang sa Kanya ay ang Espiritu nasa sa Kanya. So, nagaling sa Kanya. Kaya po, yun po yung ibig pong sabihin na noong pong binasa natin ang Scripture at ito'y inunawa, ang naibibigay lang sa atin ito ay yung pong paniniwala natin sa Diyos, kaya naniwala tayo dahil mula nung ipanganak tayo, hindi naman natin naranasan ang actual na pagkilos ng Diyos sa buhay, kundi sa pamamagitan lamang ng ating mga ninuno na ito'y hinakot ang mga ang Scripture, ang mga batas, mga pangako ng Diyos na nasusulat na supposed to be this is only addressed to Israel. Dahil yung pong Old Testament is addressed to Israel, hindi po sa atin. Hinihiram lamang po natin ang batas na sinabi ni Pablo in Romans chapter 2 verse 14. At ginagamit lamang natin as a law of ourselves. Kaya nga ginamit ng lupa na the law of the land at sinasabi na kapag nasunod mo na ito, sabi ay talagang sinunod mo na ang Diyos. Mali po yun. Dahil yung pong batas ay ayon sa Romans 3:19 that it is only fully addressed to Israel. Hindi po sa atin yon. Kasi tayo po ay napasama lamang sa kalangitan ng first na may pahayag ang ebanghelyo sa atin bilang Gentile by nature noong pong 46 AD. Dito lamang po nahayag yung pong ebanghelyo na kung saan ang mga tao na nahayagan ng ebanghelyo at nagtagumpay the gospel of Christ sa kanila, sila po ay napabilang to live in the kingdom of Jesus Christ. So nandun na yung na-rescue na sila. Kaya nga dito natin makikita na nung sinabi po ni Pablo na kung hindi pa po tayo na-rescue, kahit nahawak natin ang Scripture, ang sabi niya in Romans chapter 8, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then, they that are in the flesh cannot please God. So, dito po, sinasabi po ni Paul, ako'y nabibless doon sa impose ng dating mahal na pastor, Pastor Ariel Guanzon, concerning this, na ang sabi po niya na if you are controlled by a sinful nature, then nasa sayo ang kamatayan. But if you are controlled by the Spirit of God, then you have that nasa sayo yung buhay, life. Kaya po totoo po yun. 105% na totoo po yun. Dahil nung binasa natin ang Biblia, ang Scripture, we are still in the operation, living in the operation of a sinful nature. Pero dahil sa Biblia, nagbigay sa atin ng paniniwala sa Diyos at pagtitiwala upang tayo po ay mailapit kay Kristo. Yun din yung sinasabi ni Paul sa mga taga-Galatians na ito yung kanilang schoolmaster in order na madala sila sa kay Kristo. Ngunit kalimitan ang nangyari ay nabihag or
na bilanggo, na trap ang mga tao sa kasulatan. Dahil ito lamang ang bukang bibig ng mga tao upang ihayag at ipakilala ang Diyos na si Kristo, yung nasusulat lang. Pero never na natagpuan nila. Dahil kapag natagpuan nila, ang sabi po ni Pablo, doon sa Galatians chapter 3, wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. So ibig pong sabihin, na kapag ginamit natin ito, at ito yung nagdala sa atin, upang hanapin natin at katagpuin the risen Christ, kapag natagpuan na natin, and when we are qualified, tinanggap tayo ng Panginoong Hesus, kasi mali kasi yung binabasa na kung tanggapin mo, those who confess Jesus Lord, ibig sabihin tatanggapin mo. Mali kasi, dahil hindi po tayo yung tatanggap sa Kanya, kundi since na tayo po ay napalaya, because naipanganak tayo sa daigdig na ito under the kingdom of Satan through the law of the flesh. But Jesus Christ said that if the Son of Man has set you free, you are free indeed. Kaya nga nandun sa kaisipan natin na nagbukas concerning Jesus Christ because of the Scripture. At malaya na tayo. Meron na tayong freedom to decide. Pero kung hindi natin matagpuan the risen Christ, we will never live into the Spirit. Where the Spirit of the Lord, there is liberty. So wala po. Ang problema, na-trap ang lahat ng mga tao because of Bible school. Pasensyahan na po, dahil nandito na tayo sa yugto ng huling panahon, at ito pa rin yung bumibihag sa lahat ng mga tao. Dahil yung Bible school, inuulit ko po, nag-umpisa po noong 19th century na ito ay ibangon. So it is almost 1,800 years nung nabuhay ang Panginoon sa kasumulpot itong Bible school, na hindi natin nalaman, hindi natin we are not aware on it, that ito po ay ginamit ni Satan to motivate the intellect of man upang pigilin the momentum of the full operation of God to rescue mankind. Ito yung ginamit niya. Dahil kung ano yung ginawa ng Diyos na pinigil sila Nimrod noong itayo yung ginamit ni Satan si Nimrod upang assemble niya ang lahat ng mga tao, mga Gentiles, na maging isa sa isip, sa salita at sa gawa, na upang maitayo ang tower hanggang sa langit. Ang sabi ng Diyos, magagawa nila kasi iisa sila. They are one together. They are not united, but they are one together. And this is the heartbeat of God, that we are going to stand as one together. Kaya nga nire-rescue niya tayo upang buuin ang lahat, to be as one together. Na kung paano ginawa ni Satan na buuin through Nimrod ang mga taong ito para magawa nila yung layunin ni Satan to sit at the throne of God, yun na rin yung gusto ng Diyos na mangyari, na lahat ng mga tao ay tipunin para maging isa. Pero ano ang nangyayari? Ginagamit ang Scripture, pero iba-ibang panukala, hiwa-hiwalay, iba-ibang mga organisasyon. Kaya dito sa amin, hindi na po ako naglagay, hindi na po kami naglagay ng pangalan ng organisasyon.
Dahil ito po ang kumo-confuse sa mga tao. Sasabihin ng iba, Baptist, sasabihin ng iba, Assemblies of God, sasabihin ng iba, Methodist, at sasabihin, magkakapatid tayo kay Kristo. Hindi po. Magkakapamilya tayo, pero hindi tayo magkakapatid. Dahil kapag magkakapatid, it is one together. Maganda ang organization. In order to fulfill the law of the land, na hindi natin mababayulate yung pong batas hinggil sa illegal assembly. But organization has nothing to do about the plan of God. Kaya po anong sinasabi po ni Pablo? Nang sabi niya, but before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. So noong nandito sila, before the dispensation of grace, meron po silang pananampalataya, but that is their faith is established through the righteousness of the law. Kaya lang nagkasala sila. Kaya yung pananampalataya nila ay nawalan saysay. Kaya nga nagkaroon po ng new covenant na ito na yung magre-regenerate sa kanila to reinstate them again into the kingdom of God. Born again, hindi ikaw na Gentile ang born again. Basahin ninyo ang Romans chapter 11. Bukang bibig ng ang daming tao na born again ako, born again ako. Kaya nga lagi kong sinasabi, kung born again ka, backslider ka. Dahil ipinanganak na tayo dito sa mundo under the kingdom of Satan through the law of the flesh and never in the kingdom of God. Ephesians chapter 2, verse 11 to 13. Na tayo ay bilang hintil, sabi niya, hindi tayo kabahagi sa Commonwealth of Israel. Estranghero tayo sa bayan ng Diyos. Ipinanganak sa daigdig na ito, walang hope, walang pag-asa at walang Diyos. So, yun po yung ating nature. Na ang pinaka-Diyos natin ay itong laman dahil ito po ang ginamit ni Satan kung paano niya ipakilala ang mundo na nung nagkasala ang ating ninuno, na sabi ng Panginoon, cursed is the ground because of you. Nung naisumpa na ang mundong ito, ginamit na ni Satan yung physical na katawan natin through that five senses upang ipakilala ang kahalagahan ng buhay ng mundong ito. Kaya dito na nagkaroon tayo ng affection, na tumatawag tayo sa Diyos dahil nagtitiwala na tayo sa Kanya, dahil nababasa natin yung address ng Panginoon sa Kanyang bayan, at nung binasa natin, inangkin mo na para sa iyo yun. Hindi po. Kaya yung paniniwala mo at pagtitiwala ay nakapokus, oo, sa Diyos, pero dahil doon sa tagumpay ng physical na buhay. Kaya andun pa rin that we are operating by a sinful nature. Kaya nga yung sinful nature na sinasabi ay yun yung carnal na buhay, carnal na pag-iisip. Na yun yung sinabi sa Ephesians chapter 2, na ang sabi ni Pablo, that he abolished in his flesh the enmity, and the enmity is the carnal mind. Yung batas na ito'y bumihag sa atin, na dito na tayo nabilanggo, which is a carnal mind, the enmity, and even the law of commandments sa mga Israel yon, contained with ordinances, pero ito'y bumihag sa Israel, kaya lang, inaangkin din natin, na di natin alam, na habang ginagamit natin yung scripture, na dito, inaangkin natin ang lahat ng bagay, hindi natin alam na dito dumating ang sumpa sa Israel, na yun na rin ang dumating sa lahat ng mga tao. Kaya ang dami makikita po ninyo. Hindi na mabilang kung ilan yung mga naglilingkod, mga papastor na naglipana sa buong Pilipinas. Pero bakit ang Pilipinas ay lalo lamang nagugumon sa kasamaan? Dahil ang sabi po ni Pablo, using this scripture,
scripture, sabi niya, yun yung bumulag, 2 Corinthians chapter 3:3, nang sabi niya, ito yung bumulag sa mga Israel para hindi nila makita yung hangganan ng naabulis. At binulag sila through the reading of the Old Testament. Maghunis dili kayo. Tingnan muna natin ang scripture. Huwag tayong tira ng tira dahil yung naririnig natin. Walk by faith and not by sight. Kasi yung ginagawa natin, yung pinapaniwalaan natin, ay nagmula lamang sa nakikita natin. Anong nakikita? Yung binasa mo. At maliwanag po rito, but after that faith is come, so darating. But they have the law. Pero may darating na iba. But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. Bakit? Ano ba itong pananampalataya? Gusto kong muling sariwain kayo dahil ito po ay naihayag na sa aming mga Bible studies sa iba't ibang lugar dito sa season. Ano ba itong pananampalataya? Kapatid, hindi dahil nabasa mo ang Biblia, hindi dahil 10 taon ka sa Bible school, natapos mo ang theology, natapos mo ang divinity, naging doktor ka pa nga, kaya nga bishop ka na. Hindi dahil doon ay may pananampalataya ka, hindi po. Dahil unless na matanggap mo na dumating ang pananampalataya, because nung ipinanganak tayo, hindi po kaakibat ng ating buhay yung pananampalataya. Because faith, it operates through the heart. And wala tayong puso. Yung puso is the center of our life, which is the Spirit of God. Kaya po, dito natin makikita yung kung ano ang pananampalataya. Kasi maraming nagsasabi kahit na mga religion, hindi ba? Lalo na ngayon, yung 7 palabras ng Roman Catholic. Actually, yung simana, yung ulit ko po, ito po ay nag-umpisa na mai-declare ng Catholic churches noong pong 17th century. Pero tandaan po natin na during the time, nandito ang Panginoong Hesus, galit na ang mga Roma na maituro hinggil sa pangalan ng Panginoong Hesus. Na nung mag-umpisa ang journey ng Israel in the book of Acts, ipinagbabawal na ipahayag ang pangalang Hesus. Pero bakit ngayon? Ang pinakabibig ng mga pinakabunganga ng mga Roman government o Roman Empire ay ang mga praile, mga pare na ito'y nagkalat sa buong mundo upang alipinin ang mga tao sa kanilang doktrina, upang gamitin ni Satan para pigilan yung pong full operation ng Diyos to rescue mankind. Ang masaklap, yung nagsasabi ng mga Kristiyano at mga kapilya, mga church, ay sinasariwa, nakikipag-compromise sa 7 last word ni Jesus. Pero ang
sabi ko that 7 last word ni Jesus, it is fully addressed to the Jewish people. Naka-address po sa Jewish. Dahil hindi maaari na ito'y pag-aralan natin. Maaari mong basahin at sabihin ganito ang nagiging bunga nito kung meron ka ng bunga nito. Dahil kailanman hindi nag-iwan ng Diyos ng kasaysayan nung pumunta ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary at ilagak yung kanyang passion to rescue all mankind through that cross. Ay hindi po siya nag-iwan ng kasaysayan, kundi mula doon sa kaganapan nito ay ninais ng Panginoon na masilayan ang bunga nito sa mga buhay ng mga tao na ito ang magpapahayag yung passion na ginawa niya in the cross of Calvary, hindi isang drama. Ginagawa natin si Jesus na parang si Rizal. Ginagawa natin si Jesus na hero. It is more than a hero. Ang dami ngayon kino-consider ng mga Kristiyano kuno na yung Holy Monday, Holy Tuesday. Ang Holy Monday, ito yung prayer natin. Ang Holy Tuesday, ito yung prayer natin. Ano ba kayo? Sumasama na kayo sa na ilihis ang mga tao sa katotohanan. Kaya nga nung sabi ng Panginoon, preach, teach all nation. Na ang sabi niya, thus it is written and thus it behoved Christ to suffer and to rise from the dead the third day. So, ito yung scripture. It is written. Na-fulfill na nung nabuhay ang Panginoon. The scripture is already fulfilled by Christ. And that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. And you are witnesses of these things. And behold, ito ang hindi ninyo nakita, kapatid. I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until you be endued with power from on high. So, sabi niya, preach, pero wait. Preach the gospel, pero sabi niya, wait until you be endued with power from on high. Yung kapangyarihan na ito'y lulukob sa iyo, ay yun na yung pagdating ng pananampalataya. Na yung pananampalataya, ito yung mag-uukit sa iyong buhay, the epistles of Christ, the living word, the living truth, na bababasa ng mga tao. At yun yung gospel of Christ. Hindi po yung kasulatan. Basahin ninyo 2 Corinthians chapter 3. That we are the epistles written in our life, in our hearts, sabi ni Paul. Manifested. The epistles of Christ. Ito yung sinasabi ng Panginoon na go and preach the gospel. Because the gospel, it is the epistles, or hindi lamang letter, o ito yung nasusulat, buhay na nasusulat sa buhay po natin. Kaya wait ang sabi niya. Ay tingnan ninyo yung mga nangangaral. Ano ang kanila pong buhay na ipakita? Puro doon lamang sa nasusulat, but never na ipinahayag nila na matagpuan, dapat matagpuan ng mga tao, the risen Christ. Kaya ano ba itong pananampalataya? Ang pananampalataya ay ito po ay na-derive sa buhay ni Abraham. Na dito po ipinahayag ng Panginoon the promise of God to Abraham that will come to pass, na ito na nga in the dispensation of grace.
Paano po na-address kay Abraham that he is the father of many nations, the father of faith? Ganito po, noong nakatulog si Abraham at nanaginip siya, napanaginipan niya na ang Panginoon nagsasalita sa kanya. And he believed na ito'y tinig ng Diyos. At ang sabi ng Diyos sa kanya, Abraham, paggising mo bukas ng umaga, dalhin mo ang pinakamamahal mong si Isaac doon sa bundok Moriah at ialay mo sa akin. Alam niyo po, kung itetes ka at may pananampalataya ka sinasabi mo, siguro ay nais patunayan ng Diyos kung ikaw nga ay totoo. Ang sabi niya kay Abraham, yung pinakamamahal mong anak, pagka sinabing pinakamamahal, wala nang ibang higit pang minamahal ni Abraham, kundi si Isaac. Higit pa kaysa kayamanan, higit pa kaysa ari-arian. Pero bakit doon tinawag ng Diyos si Abraham na kailangan iyalay niya? Kaya nung nagising po si Abraham, sabi niya kay Isaac, anak, kunin mo yung asno at maglagay ka ng kahoy sa likod nito. At punta tayo sa bundok Moriah. Anong gagawin natin doon, Ama? Mag-alay sa Diyos. Kaya habang naglalakad sila, sabi ni Isaac, nasaan yung ialay natin? Pero hindi niya sinabi na ikaw, kundi nagpatuloy at kasama niya na ginawa ang altar na kahoy. At nung nagawa nila yung altar, kinuha ni Abraham si Isaac at kanyang tinalian at inilagay sa ibabaw ng kahoy. At saka binunot yung punyal at akmang sasaksakin nung sumigaw ang isang anghel, Abraham, huwag mong salingin ang bata dahil napatunayan ang Diyos ang iyong pananampalataya. Ang pananampalataya ay ito po, yung pagsunod. Hindi sa salita ng Diyos. Pagka sinabi kasing salita, sinasabi ninyo kasi na ang Biblia ay salita ng Diyos. Kung basahin ninyo yung sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, that the voice that cometh out from my mouth will never return void, empty, but it shall fulfill the purpose that please me. The voice that cometh out from my mouth. So si Abraham, nagtitiwala sa Diyos. Marami siyang naiisip, marami siyang mabubuting alam na dapat niyang gawin, but when it comes to the voice of God, ang tinig ng Diyos, yun yung pinaka-command niya. He is being commanded by the voice of God. Kaya nga nung pinatunayan niya yon, kahit na anong hilingin ng Panginoon, kahit na may trabaho siya kung sabihin ng Panginoon, halika dito, tatakbo si Abraham. Hindi dating katulad na, punta ka doon at wala ka ng pera. Hindi, Panginoon, kasi wala akong pera. Marami tayong dahilan. Bakit di natin naunawaan kung ano yung pananampalataya na siya sabi? Na yung sinasabing pananampalataya ay ito po yung bunga ng commandments ng Diyos na ang sabi niya, maging sa kanyang bayan in Deuteronomy chapter 6, to love your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Kaya nga sinabi ng Panginoon kay Peter, na bago siya umakyat sa langit, ang sabi niya, Peter, sabi niya, do you love me more than this? Kasi kumakain sila. Mahal mo ba ako? Higit pa kay sa pagkain na ito. Sabi ni Pedro, yes Lord, I love you. Feed my lamb.
Then the second time, sabi ng Panginoon, Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. Sabi ng Panginoon, feed my sheep. And he came to in the third time, Peter, do you love me? Mangiyak-ngiyak na si Pedro na ang sabi niya, Lord, alam mo na ako ay nagmamahal sa iyo. Feed my sheep. Bakit 3 beses? Kasi that faith na ito'y darating sa iyo, kapatid, noong itong scripture ay dinala kanya sa kanya, dahil sa paniniwala at pagtitiwala mo sa kanya, yung pong faith, it is the grace of God. This is the Holy Ghost, which is the faith of God, na ito yung magdadala ng salita sa iyo that you are going to, na ito yung magmobilize sa iyo while you have your journey here in planet Earth. Hindi na po yung kaisipan mo. Kaya nga si Abraham ay napatunayan na siya po ay ama ng pananampalataya because he considered himself as good as dead. Kaya nga, yung pananampalataya, ito po yung biyaya ng Diyos. Ephesians chapter 2, ang sabi po ni Pablo, that by grace you are saved through faith. By grace, this is the grace of God. Na yung grace niya, it is the Holy Ghost. Na ito yung sinasabi ng Panginoon bago pupunta sa langit. Bago pupunta doon sa kanyang mission in the cross of Calvary, bago siya maglaho sa paningin ng kanyang mga disipulos, ang sinabihan niya sila na huwag kayong mabahala. John chapter 14. Because I pray the Father that He will send another Comforter to abide you forever. And even the Spirit of truth, that the world did not receive Him because they do not know Him and they did not see Him. Pero kayo, sabi ng Panginoon, makikilala nyo siya dahil mananahan sa inyo. Hindi sinabi ng Panginoon na malalaman nyo siya. Makikilala, it is a addressed to a person, to a living spirit that is going to dwell unto them. Tapos anong sabi doon sa John chapter 14? That the Comforter, ang sabi niya, which is the Holy Ghost, shall teach you all things, shall put to remembrance everything that I have spoken unto you, and He will guide you into all truth. John chapter 16. So ito yung sinasabi ng Panginoon, ay ni Pablo, sa mga taga-Korinto, to wit that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and has committed unto us the word of reconciliation. Ibig pong sabihin that the Holy Ghost is the word God has given unto us, which is the word of reconciliation, and that is the Spirit of love, and that is the faith of Christ. Dahil yun yung magkocommand sa atin. Doon tayo kikilos. Dahil lumalis na tayo, our mind ay umalis na tayo under the rulership of the flesh. Kaya nung wala tayo kay Kristo, ang ating kaisipan ay kaisipan ng laman, ang karnal na pag-iisip. Pero nung lumipat na tayo, nung natagpuan natin, dahil doon sa paniniwala at pagtitiwala natin, through the Scripture, ay hinanap natin the risen Christ, at nung natagpuan natin, then our mind is already
the mind of the Spirit and no longer the mind of the flesh. Mind of the Spirit, dahil siya na yung magdadala sa atin. Through the word of the Spirit, ito na yung magdadala sa atin. It is no longer the word of the flesh. A sinful nature. So yun po yung pananampalataya. That na yung the Holy Ghost that God has given unto us, ito po yung pananampalataya na nagtataglay ng salita na ito ay i-demonstrate sa atin na dito na tayo mamumuhay. Kaya pananampalataya, kaya tinanong ng Panginoon kay Peter ng 3 beses, dahil sinisigurado ng Diyos na bago ma-regenerate sila, or kung sa atin, bago ibigay ang biyaya sa atin, the grace of God, which is the Holy Ghost, the faith of Jesus Christ, bago ibigay sa iyo, kinakailangan your tripartite being after that you will na ito ay nakaamba na yung puso na ibibigay sa iyo. Kinakailangan kung yung puso na ibibigay sa iyo ay nagmamahal sa Diyos, kailangan na yung isip mo ay nagmamahal din sa Diyos, at kailangan yung katawan mo ay magmamahal din sa Diyos. Hindi maaari na yung puso mo umiibig ka sa Diyos, pero yung kaisipan mo nandito sa mundong ito. Na yung sabi ng Panginoon, you cannot serve two master. At hindi ka pa rin mare-rescue. Bakit? Because once na yung isip mo ay nasa mundong ito, still you are operated by the sinful nature. At walang magagawa, the Spirit of God na ibibigay sa iyo, walang magagawa. Dahil the Spirit of God ay kikilos lamang kapag 100% that you wanted to dwell in His presence all day long. O yung isip mo, mahal mo ang Diyos. Yung puso mo, mahal mo ang Diyos. Pero paano yung katawan mo? Dahil sa lapi, dahil sa kakulangan, kaya yung katawan mo, dadalhin mo dito para matustusan mo at magtagumpay ka for the provision of the flesh. Pero tandaan po ninyo, the provision of the flesh, kahit na magtagumpay tayo kapatid, mamamatay at mamamatay yung katawan na yan. Na kung saan dito na tayo nabilanggo sa pagmamahal sa buhay, yung physical na buhay. Pero tandaan po ninyo, yung physical na katawan na yan ay hindi yan yung tao, kundi tahanan ng tunay na tao. Ang tao yung nabilanggo dyan sa katawan na yan, na ang tawag ay kaluluwa. Wala kang kamatayan, kaya mayroong impyerno at langit. But God came to rescue you. Pero, nung malaman mo, the scripture, naunawaan mo ba na nanganganib ka na sa apoy ng impyerno, kapatid? Hindi naman maaari na nagbabasa ka ng Biblia dahil gusto mo mapunta sa langit, pero ayaw mong lumabas sa mundong ito. Hindi po maaari dahil sabi ng Panginoon, you cannot serve two master. It's either, ang sabi niya, na iwanan mo si Satanas at lumipat ka sa akin. At kung di mo maiwanan siya, sabi niya, huwag mo na akong hanapin pa. Dahil sa end time, hindi po maaari na dahil lamang sa takot mo na pupunta sa apoy at wala kang pag-ibig sa Diyos, kundi pag-ibig mo sa physical na buhay. Ayaw ng Panginoon na hihilahin natin ang kanyang pangalan at dudungisan sa mundo na ating pinanggalingan. Kaya sinisigurado ng Diyos, are you qualified? Na nung nabasa mo ang scripture, nagkaroon ka ba ng umusbong na
pag-ibig sa Diyos, spirit, soul, and body, na nakahanda ka ng sumuko sa kanyang presensya. Pagka sinabing sumuko, you need to enter into His presence empty vessel. Kung meron ka mang karunungan, kung ikaw ay doctorate, Doctor of Theology, Doctor of Divinity, ibaba mo lahat yan, kapatid. Dahil lahat ng napag-alaman natin sa mundong ito ay we are still living in the operation of a sinful nature. Kaya dito, nung pagdating ng Panginoon, dito na, kapag ka natanggap mo that faith of Jesus Christ, who is the author of faith and the finisher of our faith, doon na mababago. Magkakaroon na po tayo the beginning of the start of a new beginning of life. 2 Corinthians 5:17. Bakit? Because we are already reconciled. At kung tayo po ay na-reconcile sa Kanya, then wala nang dahilan na hindi tayo magkakaunawaan kung tayo lahat ay na-reconcile sa Kanya kung totoo, dahil hindi na tayo nakabatay sa organization, sa mga leader natin sa organization, kundi nakabatay na tayo for the grace that God has given us. Pero tandaan po ninyo that once we are reconciled to God, we need to be reconciled to one another, to fulfill the heartbeat of God as one together. And this is the fruit of the faith God is given to you. Kaya itong end time, ito po yung gustong dalhin ng Panginoon sa lahat ng mga tao. Nadamitan tayo ng kanyang biyaya, the grace of God, para magkaroon tayo ng pananampalataya. Na yung pananampalataya is the Holy Ghost. Na siya yung may kaglay ng batas ng Diyos, ng lahat ng katotohanan, mga mystery, dahil siya lamang ang nakakaalam sa Diyos. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, kung ninanais po natin na magtagumpay sa ating journey here on planet Earth, kailangan po yung pong nabasa mo sa Biblia, that is your schoolmaster. But then, when the grace has come, the faith has come unto you and manifest into your life, you are no longer under the schoolmaster. But you are now living. Kaya nga sinasabi ni Prophet Joel, that in the last days I will pour out my spirit to all men. Your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Ito po yung mga Israel. Yung sumunod na bersikulo, ang sabi niya, even my servants and handmaiden, yun po yung servant na babae, I will also pour out my spirit on that day, and they shall prophesy. So, bakit they shall prophesy? Dahil ang buhay na ito ay may dadamit sa atin, na ito ay ididikta sa atin, that faith of Christ that is given unto us, ay hindi po ito kailanman sumagi sa ating kaisipan, na mangyayari sa ating mga buhay, na yung mga nabasa natin sa kasulatan, kailanman hindi sumagi, na ganito ang mangyayari sa atin. It is only the demonstration of the Spirit, which is the Holy Ghost, and power, which is the risen Christ, that enthroned into your mortal being. Kailangan maunawaan natin, yung binabanggit ko nang galing diyan sa Scripture. Bakit hindi natin maintindihan? Dahil ang binabasa lang natin, yung mga salita na inangkin mo na naka-address sa Israel. Tandaan po natin, that being Gentile by nature, we are the enemies of God until the cross of Christ.
At the gospel ay naipahayag by Paul during the 46 AD. Pagka AD, Anno Domini, ibig pong sabihin, the year of the Lord. Sa bagay, nauna yung pagpapahayag ni Pedro sa isang Gentile na si Cornelius, an officer ng Roma. Pero right after that, Jesus has resurrect. At ito po ay nag-report sa Ama sa Langit before na siya po ay bumaba. Pero hindi na po si Jesus bilang tao, but si Jesus bilang si Kristo, the Son of the living God, to enthrone Himself in our mortal being para maihatid niya yung pananampalataya, the Holy Ghost, ng pananampalataya na maidamit sa lahat ng mga tao nakikilala sa Kanya. Pero hindi mo makikilala siya unless na lumabas ka sa pagtitiwala at paniniwala mo sa Diyos dahil lamang sa iyong nabasa. Hindi mo makikilala. Kaya nga nung sinabi ng Panginoon sa mga Paraseyo, kung hindi nyo sinabi na ako'y kilala nyo ako, makikilala nyo ako. Pero dahil sinabi nyo na kilala nyo na ako, hindi na ninyo ako makikilala. Bakit? Dahil nagdepende sila doon sa kanilang kaunawaan about the law. Na nung nabasa nila ang law, na nung pinag-aaralan nila, habang nagtitipon-tipon sila sa sinagoga, akala nila, nakilala na nila ang Panginoong Hesus, the Messiah. Ganon din sa atin, nung nabasa na yung Biblia, nung nag-graduate ka na sa Bible School. 10 years, 20 years, nag-masteral ka. Akala mo, kilala mo na ang Diyos. Nasusulat lang ang nalaman mo, kapatid. But never encounter the risen Christ. Bakit? Dahil once na ikaw ay na-encounter mo at natanggap mo ang biyaya ng Diyos, you are already 100% not operated by the sinful nature, but by the Spirit of God. Kaya may pag-ibig. Hindi katulad ngayon. Kahit na magkakasama kayo sa organisasyon, you are still united, but never as one together. Dahil umiiral po yung sariling katwiran. Huwag kayong magmataas dahil sa mga organization ninyo. Huwag niyong ipagmalaki na marami kayong member. Ang tanong ko sa inyo, ilan ang mga tao na ito ay napagtagumpayan ninyo na mahuhulog sa impyerno? Dahil yung dala-dala ninyo na mga kasulatan ay doon nyo itinuturo hinggil kay Kristo. Hindi po. Dahil kailangan po, ang sabi ng Panginoon, you shall be my witness. You shall be witnesses unto me. So ibig pong sabihin na nung bumaba ang Panginoong Hesus bilang si Kristo, He engraved the reality of the truth in our life. The epistle of Christ, which is the gospel of Christ. Na ito yung sinabi niya na, go and preach the gospel. But wait until you be endued with power from on high. Hindi ko gawa-gawa na salita ito, pero nandyan sa scripture. Ang tanong, bakit hindi ninyo maunawaan? Nung sinabi ko na kung ikaw ay pastor at hanggang diyan ka lang sa nasusulat, dito mo kinikilala lang ang Panginoon doon sa pangunawa mo, mapupunta ka sa impyerno. Maraming galit sa akin hinggil sa katotohanan na ito. Pero hindi ko gawa-gawa na salita yon. Nandyan po sa scripture na pinag-aralan ninyo. Nandun lahat na kalanad. At kung kailangan ninyong malaman, sabihin ninyo sa akin at buksan ko sa Biblia ninyo.
na hindi ninyo nakikita. Mahal ko kayong lahat. Pero, ang kinabibigat ng aking damdamin, maraming tao ang nadadamay. Dahil bihira na lamang ang naniniwala hinggil sa actual operation of the Spirit of God to rescue mankind. Ilan na lamang. Nakabatay na lahat doon sa kaalaman sa Scripture. Kaya may pastor na nagsabi, kailangan pag-aralan natin ng Scripture, pastor, para alam natin yung kailangan maipamuhay natin. Si Pablo na ang nagsabi, Romans chapter 7. 100% he know about the law of God. Alam ko na ang batas ay spiritual, sabi niya, but I am carnal. At alam ko yung mabuti, pero di ko alam kung paano ko gagawin, sabi niya. Dahil kung gagawin ko yung mabuti, yung masama naman ang nagagawa ko. Hindi kaya ng tao, kaya nga nagkasala ang kanyang bayan. How much more na ikaw, bilang Gentile by nature, nasasabihin mo, tinutupad mo ang batas ng Diyos. Na ang sabi ng banal na kasulatan, magawa mo mang lahat, but if you violate one of the law, you violate the whole law. Kaya hindi sa atin, kundi yung katuparan ng batas at mga propeta sa atin is through the operation of the Spirit of God, who holds the highest law ever imposed in the universe, the law of love, which is Christ. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, sana po ay mabuksan tayong lahat. Hindi man tayo magkasakasama sa legalidad ng iglesia, kung kayo ay napakayaman na, hindi yung pera ninyo ang iminimithi namin dito, kundi yung mabuo tayo maging isa para sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos, para sa kaligtasan ng lahat ng mga tao. Kung natatakot kayo na yung mga pera ninyo ng organization ay maidamay yung mga iba, hindi po yon ang hangad. Hangad namin. Ang hangad namin ay ang kalayaan ng lahat. At una sa lahat, kayo'y mga papastor, dapat makita nyo ito. Dahil nanganganib ang mga member na sa ilalim ng inyong mga kapamahalaan. Sinasabi ko po ito hindi po upang masaktan kayo. Sinasabi ko po ito dahil ito ang katotohanan ng trabaho ng demonyo para linlagin ang mga tao. Kailangan may expose the work of the deeds of darkness upang lubos natin maintindihan at maunawaan yung nararapat na kalalagyan natin in the presence of God. Kaya maraming salamat at inuulit ko, mahal ko po kayo lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At habang ako'y nabubuhay, hindi po ako titigil dahil na magpahayag nito, dahil ito po yung mandate ng Panginoon to unveil the reality of the truth. Mahal ko kayong lahat. Father, thank you so much for this scripture, for this day, that you have opened unto us, Lord God, all these realities, Lord. I pray, O God Almighty, na itong mga katotohanan na ito ay patuloy, Panginoon, na maiukit sa bawat buhay ng bawat isa. That as we continue to stand in this world, Lord God Almighty, kami na po ang mga salita, Panginoon, ang buhay namin, na katotohanan, Panginoon, Lord God, na ito, Diyos, ay nanggaling sa iyo. Salamat, O Diyos, O God Almighty, for this day. I believe that you open, Panginoon, the gate of heaven, in order, Lord God, that your unconditional favor shall abide each and every one of us, Lord. Father, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen.